na ng ways para mapigilan ako sa pagsakay ng angkas nangyayari na, pero nag-book pa din ako. Yun pala, maa-aksidente ako. For so long, naging career man and woman kami. Hindi talaga namin balak mag-business. Kumbaga, iniisip nyo lang, okay na kami sa trabaho namin, kumikita naman kami na maayos, galingan na lang natin. Kumbaga, nabibuild naman namin yung future namin in a way na hindi naman kami naghihirap naman, komportable naman. Sa amin, kakita kami, wala yung pride and all, wala yung ego. Ini-enjoy lang namin. Ini-enjoy lang namin. Pero bangon lang eh, may choice ka ba? No, wala. When you do business, lalo na sa mga nagsisimula, you do it 100%. Matalo ka, madapa ka, iyak now, bumangon ka ulit. Hindi pwedeng, mahina loob. Somehow, nagiging grateful din ako na pinagdaanan namin siya kasi mas na-appreciate namin yung meron kami ngayon. Kahit minsan mahirap, gumigising kami with a grateful heart. Yes. Kasi nga, yung pinagdaanan namin, kung anong meron na kami ngayon, yung na-enjoy namin. When you do something, you do it by heart. Kasi when it comes from the heart, it goes to the heart. Ayo, what's up mga kasundot? It's another episode na naman ng TWPS or Talk with Papa Sundot. At syempre, no, alam nyo naman, meron tayong laging bagong guest dito na kakabulutan ng aral ang mga istorya, no. But this time, no, it's another episode na, alam nyo yun, hindi basta-basta. Dahil bagong kwento na naman ang ating mapapakinggan. At this time, it's a power couple na. No, another power couple na naman ang ating bisita dito sa TWPS. By the way, sa lahat ng mga nanonood ng OFW, magandang araw, magandang gabi po sa inyong lahat. At sa lahat ng mga nakikinig yan sa kanilang mga kotse at syempre nanonood sa YouTube or Facebook yan. Maraming salamat po syempre sa panunood dito. At hindi na natin papatagalin pa ang ating power couple guest ngayong araw na to. Talagang bumiyahe pa mula Batanes hanggang dyan. Joke lang. Mula Marikina. Ayan, at syempre, palaki na ng palaki talaga ang kanilang negosyo rin, no? So, ang kanilang negosyo ay, ayan, importation, at syempre, nag-o-offer din sila ng services sa mga nasa e-com, no? Ayan, fulfillment services, no? So, eto, ang pangalan ng kanilang company ay Speedway Business Solutions Corporation. Ayan, talagang na-memorize natin yan, no? So, hindi ko na mapatagalin pa, ladies and gentlemen, Pay Vergara Villegas at syempre si Neil Carlos Villegas. Yun, welcome nga pala sa TWPS. Thank you. Yeah. Ayun, maraming salamat sa pagpapa-unlock dito sa TWPS. At balita ko, bro Neil, ngayon ka lang daw talagang lalabas dito sa mga ganitong interview, ha? Medyo hindi kasi talaga ako sanay sa public speaking. Pero dahil tropa natin. Yan, grabe talaga. Ang lakas mo. Oo, grabe. Nagulat daw si Maring Pay talagang ito. Nag-join sa amin ngayon sa podcast daw. So, nakakatawa tong power couple na to dahil talagang alam ko marami rin silang natulungan sa e-commerce na, no. At hindi lang naman sa e-commerce, syempre may mga iba pang mga negosyo sila. Nag-o-offer din kasi sila ng distributorship, no. So, talagang yung ibang walang negosyo, nabibigyan din nila ng chance na makapagnegosyo, no. By the way, ayun. Una sa lahat, syempre, maraming salamat sa pagpapa-unlock sa amin dito sa TWPS. At talagang talagang kailan pa namin sila i-invite. Ito natuloy na rin. Finally. Alam niyo naman po, mga nagde-negosyo, syempre may kanya-kanyang oras, no, na minsan busy rin talaga, di ba? But eto, may bonus pa. Dapat si Pay lang eh. Nandito pa ngayon si Neil. I think tadhana talaga ayun, oras ito talaga. Ito talaga yung oras na yun. Sa kotse lang namin na pag-decide na kasama ako. Actually, hindi ako nag-decide. Kinausap niya ako, patingin ako ng questions. Kasi yun, nag-decide na siya na, I think I can join. Yes, oo. Anyway, ayan, syempre, hindi na natin papatagalan tong kwentuhan na to. Excited na mga viewers eh. Lalo pag mga power couple, syempre, maraming nanonood din sa ating mga couple na talagang gusto rin marinig kung, di ba, paano kayo nagsimula magnegosyo, di ba? Paano ba yung tandem nyo as a couple, as a business partner? Dahil mahirap naman talaga, yes. Di ba? Ang couple na nagnenegosyo dahil may kanya-kanyang di ba? Syempre, minsan, kailangan yung isipin, yung nararamdaman ng bawat isa, yung desisyon ng bawat isa. At ayan yung pag-uusapan natin ngayon dito. Excited ako. So, ready ka na ba, bro? Parang na-hold up ka namin ni Maring Pay dito. Anyway, ayun na.
Pwede nyo ba kaming kwentuhan? Ayan, ano muna yung negosyo nyo? Ayan, sino mang una magsasalita sa inyo? Ayan. Okay. So, Favor Gara Villegas po. Ako po yung CEO ng company namin. Nabanggit nga kanina, Speedway Business Solutions Corp. So, what do we do? So, basically, service provider kami sa mga e-commerce merchants. So, we do fulfillment and warehousing. We do branding. Tumutulong din kami sa mga clients namin makapag-branding. Nagdi-distribute din kami ng mga brands that we support. So, there are brands na kinikater talaga namin. And also, we have product sourcing. Let's say, for example, for clients na kailangan nila ng mga items, we do source for them para mas madali yung shipping nila. And then, lastly is yung importation. So, in bulk cases, so kung bulk ang orders, importation na yung nare-recommend namin. So, nag-o-offer din kayo ng importation pala? Yeah, from Galing. China and Thailand. Wow, pati Thailand meron na rin. Yeah, madali lang naman Ang daming bilihin sa Thailand di ba? Totoo, kasi mas yung beauty products nila dun sa Thailand, mas relatable sa atin kasi halos same tayo ng climate. Yes, oo. Totoo yun. Actually, napasyal ako minsan sa Thailand. Grabe, ang daming pwedeng gawing negosyong dalhin dito sa Pilipinas, from Thailand. Yan, isa na nga yan, yung cosmetics, di ba? Beauty products. Oo. Pero hindi ko pa na-explore yung ibang mga businesses. More on beauty products pa lang yes, kasi. Oo. Pwede mga sapatos. Yung mga gusto mag-import ng mga sapatos sa Thailand. Sapatos, damit, ganyan. Yes. Pero hindi ko pa siya napapasok kasi na-focus talaga kami sa beauty and health supplement. Oo, right now. As of now. Yes, kumbaga, yun yung nyo, pinaka tinututukan nyo sa Speedway. Yeah. Sabi ko nga Speedway, mabilis ang pera. Kasi maraming pwedeng gawing negosyo di ba? Hindi lang fulfillment Pwede rin sila magbenta kung ano yung mga or mag-import, 'di ba? Actually, nag-start talaga kami fulfillment and warehousing Kasi yun talaga yung main forte namin. We do fulfillment and warehousing. So for clients na walang warehouse or not enough yung manpower nila or gusto nilang mag-focus sa selling lang. So yun yung mostly yung mga clients namin. Doon talaga kami nag-start. And yun yung top revenue driver natin. But for so long, nag-grow na namin yung business namin to have another services para mas makater namin yung mga clients namin. Parang maging one-stop shop na kami. Oo. So, kumbaga, sa amin na sila kukuha ng products. Nyo, kami nang bahala dyan sa Speedway. Kami na yung magpa-process ng procurement nila kasi sa amin sila kumuha ng product. Kami na din yung mag-i-store ng mga products nila. And then, yung fulfillment, kami na din. So, one-stop shop na siya technically for clients. So, yung mga kailangan nila, kung makapag-isip-isip sila mag-import or magbenta or mag-add ng products, pwede. Yes. Kasi available sa Speedway. Ilang taon na pala kayo, bro, sa, yung negosyo nyo right now? 4 years na. Wow, tagal Since na rin. COVID, nag-start yung So doon na buo yung negosyo nyo sa Speedway during Pwede mo ba kaming kwento? Paano ba in-start to? 'Di ba? Yung nyo, kayo ba noon talaga nagne-negosyo niya? Ano bang nyo? Background nyo nun? Bale, hindi talaga kami talagang nagbi-business. Kami, employee. Okay. Si Faye, manager sa BPO, tapos ako naman nag-AutoCAD. Okay. AutoCAD operator din. AutoCAD operator. Tapos, ganun lang nagko-continue yung namin, routine namin. Tapos na-aksidente siya sa Angkas app. Angkas? Angkas. Oo, sa Angkas. Yung parang Grab. Oo, sa motor. Motor. So, 4 years ago, parang kailangan mo pumasok. Paano ang storya niyan? Nahihirapan siya na hindi siya makakakain ng maayos. Bale, napilitan ako mag-try mag-resign para matulungan siya na Bale, doon nag-start talaga na nag-try siya mag-work from home. Okay. Tapos, napunta kami sa isang nag-i-e-com na Lodi din. Pero tapos, yung na-aksidente siya balikan lang natin. Na-aksidente ka sa Angkas, papasok ka ng trabaho. Papasok ng trabaho. Parang feeling ko nga makulit kasi ako noon. Pinapapasok niya na ako, pinapasakay niya na ako ng UV. van, ng UV. Oo. Kasi sabi ko, malilate na ako, so mag-aangkas na ako. Yung first na angkas na binook ko, nag-cancel. Okay. So parang kumbaga lahat na ng ways para mapigilan ako sa pagsakay ng angkas nangyayari na. Tapos siya pa, sabi niya sumakay ka na kasi may UV na. Pero nag-book pa din ako, makulit ako. Yun pala, maa-aksidente ako. Oh my so goodness. mismong tapat ng office namin, after ng intersection, yung Sa Ranger, Ortigas, Ranger versus motor, imagine niyo, tumilapon talaga ako. Kotse niyan. So, Pick up yan tumilapon talaga ako. Buti na lang, may kapote ako that time kasi medyo maulan. So, hindi masyadong nasugatan. Pero meron pa din. So, sira yung pants ko, yung damit ko.
Pero, Grabe. oo, nagkaroon ako ng injury sa likod. Nagkaroon ako ng slip disc. Pero luckily, hindi naman yung tipong kailangan na operahan or what. Nakuha naman sa therapy. Oo. Pero it took me 3 years para mapagaling siya. Ganun katagal Ganun yung ano, katagal. yung Multiple healing. Grabe hospitals. yung moment na yun, bro, kasi yung nalaman ko na aksidente siya. From Antipolo. Inabutan ko pa yung ambulansya, sobrang bilis ko papuntang Grabe. Ortigas. Sigurado, talagang harurot ka. Nakasama Oo, pa ako. oo. Parang 10 minutes or 15 minutes lang niya tinakbo. Oo. Yung Umuulan saktong pa. pagkasakay sa akin sa ambulance, nandun siya. Nandun Oh, na. Nakampante na ano ako. iniisip mo nun? Siyempre, sinabihan mo na siya nun na, mag-iubi ka na lang, pero ayun. Hindi ko na naisip yun. Parang naisip ko na lang na Kamusta kung ano siya yung na? matutulong ko, parang ganun na lang. Kung paano talaga namin, kung madala talaga kagad sa ospital ng Oo. maayos. So yun na yung priority kasi Yun nun na, talaga. wala, Mabait wala po. kang ibang maiisip Oo. nun kundi madala sa ospital yung Oo. Wala akong narinig sa kanya na ikaw kasi yung tigas Wala, ng wala na. wala akong narinig Grabe. sa kanya. Ganun. Oo. Kasi kami lang talagang dalawa dito kasi both yung parents namin at that time parehas nag-retire sa bahay. Same year. Tas yung isa, yung parents ko sa Pampanga, yung sa kanya sa Marinduque. So, wala talaga yung family namin dito to support. We only have each other. Oo. Kami na lang So talagang kayo lang yung nagsusuportahan. Oo, ganun. ganun. So that time, syempre wala yung parents mo. Kayo lang dalawa yung sa ospital nun talaga na ano. So ano pa ako, hindi pa namin sinabi na na-aksidente ako. Parang months pa nila bago nalaman. Tinago mo. Tinago namin na na-aksidente ako. Ano lang, file lang ako ng leave, ganyan, papaalam ako sa boss. Boss ko na, Pati dun sa kumpanya nyo, hindi... Sa company niya. Pero sa company ko alam. noon, kasi sa tapat ng Sa office mismo. namin, na ako Grabe. na-aksidente. So ibig sabihin malapit na talagang bababa ka na lang. As in tapat na, nakakahiya nga sa tapat, pa-U-turn na lang. Payutan Doon siya na na-aksidente lang. sa Doon ako tapat ng building. na-aksidente. Pero ayun, ano naging impact naman yan syempre sa inyo nun that time? So feeling ko, yun yung redirection niya sa amin. Kasi for so long, naging career man and woman kami. Hindi talaga namin balak mag-business. Parang wala talaga kami idea. Wala sa kasi option. Wala. Ano Kumbaga eh. iniisip nyo lang, okay na kami sa trabaho namin, kumikita naman Gagalingan kami na namin, maayos. ganun lang. Galingan Oo. na lang natin. kumbaga nabibuild naman namin yung future namin in a way na hindi naman kami na yung naghihirap naman. Komportable naman. Oo. So wala talaga sa idea namin mag-business. Siguro kung hindi ako na-aksidente at hindi ko kayang pumasok sa office na magbabahe everyday, nahirapan talaga ako maglakad. Kung sabi ng doktor sa'yo, hindi ka pwede munang magbiyahe or pahinga Pinayagan muna. naman ako. However, yung mobilization ko mabagal, saka laging masakit yung likod ko. So talagang in pain pa rin. In pain talaga ako. Tinitiis ko lang kasi wala kailangan ko mag-work. So sabi ni Neil, you need to resign. So I did resign. Actually, bago pa ako mag-resign, nahanap ko muna yung work na yun na work from home. Nag-start ako as content writer sa isang e-commerce merchant. Kasi 'di ba, dahil pharma ako, Talagang pharmacist kasi ako. okay. So, yung product niya is health. So, sabi ko, kaya ko mag-content nito kasi naiintindihan ko naman yung mga ingredients, para saan yung product na So yun. talagang parang sabi mo, magiging komportable ako. Bukod sa nasa bahay ka, kabisado mo yung magiging trabaho. Oo. After 1 month nun, bro. Tapos, kinakamusta ko siya, kamusta ba yung trabaho mo? Oo. Medyo, Ikaw at that time, Nagwo-work nagtatrabaho pa ka pa siya. sa ano? araw-araw ako nag-OT. Tapos siya, chill lang sa bahay. Tapos, kumikita na. Parang mas okay yun. After 1 month na ko, try ko kaya. Ganun. So, Sabi sinubukan niya, mo rin. laban na natin to kahit mas mababa yung kita natin. At least, So nasa that bahay time, tayo. mas mababa Mas pa yung mababa talaga. Kasi yung sahod. Medyo mataas na din yung sahod namin parehas nung nag-work kami. Parang nilaban namin na, try naman natin, sige. Kasama naman na tayo sa So buhay. talagang ganun. nag-resign ka, in Oo, short. saka hindi lang yun. Nahihirapan talaga ako. Parang ang nangyayari nun, once a day lang ako kumakain pag uwi niya. Kasi nga, hindi nga ako makakilos. So talagang pag Oo. dumating siya, doon ka lang din Doon makakilos din lang kahit din ako paano. paano pag nag-OT siya ng Oo. sobra? Syempre hindi ko naman pwedeng sirain yung credibility niya sa work, ganyan. So, sacrifice kami na pag uwi niya, doon pa lang ako kakain, doon pa lang magagawa yung mga dapat. So factor na rin na, na kumbaga kaya parang he needs to naparesign mo rin si resign to support me. Magkahiwalay kami ng bahay noon, so pinupuntahan So pa sugal din niya talaga ako. yan. Siyempre, sabi nyo nga, Malaking sugal talaga. from kasi. malaking sweldo. Diba? Saka yung plans namin nun sa pagtatrabaho talagang nakaano na eh. Parang yung career path, bubuuin mo na yun talaga yung mga nangyari na hindi naman akalain pero napaganda yung Kumbaga, blessing in disguise pa rin. So, yun Kahit na nga. talagang oo. na-aksidente, di ba? Yun nga eh. So, di ba nag-content writer ako? Tapos Kamusta naman yun?
Masaya ako din sa pagka-content writing. Challenging siya pero first time ko kasi gawin yun. Kasi for the longest time, yung work ko more on leadership, people management. Kasi sa BPO yun yung trabaho ko, leader and okay. manager na ako. So more on... So nag-handle ka na talaga ng mga tao? Oo, nag-handle talaga ako ng mga tao, different LOBs, ganyan. Pero this time, sa bahay ka lang, magsusulat ka lang. Magsusulat lang ako, isasubmit ko lang yung write-ups ko. So technically maganda, pero maliit lang kasi yung salary. Kasi madali pero, lang naman yung work. Ano ba to? Parang virtual assistant na kung tawag, BA na kung tawagin? That time siguro, parang, hindi pa, no? Hindi pa kami tinatawag digital marketing assistant. Yes, Ganon. Digital marketing assistant. Pag umuwi ako sa bahay, bro, tapos tinitingnan ko yung trinabaho niya. Ang dali lang, post lang sa Facebook. Mga 3 post, tapos okay na, tapos na. Okay yung ginagawa mo. Bali, parang I have to create 6 contents lang within the week. So, sobrang dali, kaya kong tapusin. So, pag natapos mo siya, wala na. Baka may schedule pa niya. Parang i-schedule mo na lang, tapos na. Or parang naka-buffer na sa'yo. Pwede mo na tapusin. Parang gano'n, naka-buffer ako. Tapos ko na siya in advance. Parang gano'n. Tapos pinapacheck ko na lang. So, from dati na buong biyahe-biyahe pa, nag-turn into nasa bahay na lang. Na mas chill yung trabaho. Mas chill yung trabaho, pero hindi kasi ako sanay na ganun lang yung kita. Yes, oo. So, nag-opening ng position na operations manager. Yes, Feeling ko para sa akin talaga. Sabi ko, I think chance ko na to. So, this time, babalik ka ulit sa face-to-face na, ano? Ay, hindi. Bali yung company namin na yun, na e-commerce din, na work from home, nag-open ng operations manager post. Sabi ko, sir, may experience po ako. Pinakita ko yung resume ko. Siyempre, pabida ako kasi gusto ko talaga ng mas malaking sahod eh. So yun, Gorabels na to. Oo, sabi niya, sige, itatry kita. For 2 months, kapag ka nasingil mo yung dapat kong singilin sa mga couriers. Okay. Kasi e-commerce merchant din siya. So, I don't know kung pwede kong banggitin. Ay, kayo, okay lang naman. Si Julius Tamayo, yung boss Sir namin. Julius. So, Boss Julius. sobra shoutout kay Sir Julius. Sobrang laking tulong mo sa amin. So, siya ang unang nagtiwala talaga sa inyo? Oo, siya yung boss ko. Oo. So, sa'yo pala muna, di ba? Tapos parang sabi niya, bigyan kita ng 2 months. Kapag nasingil mo yung mga courier sa mga not remitted, I'll get you as operations manager. And yun nga, luckily, nasingil namin. Ang galing. Tapos, may kaharap pa kaming mga lawyers nun. And sabi niya nga sa akin nung time na yun, sabi niya, parang ikaw yung may-ari ng kumpanya. Sorry na sir, kasi I have to eh. Siyempre, kailangan ko establish yung ground ko na Pero ang galing, kasi syempre, well-trained ka sa pagsasalita siguro dahil sa BPO nga rin. At pakikiharap sa mga tao, no? So, na-apply mo yun doon? Ganun? Parang ganun eh. Medyo assertive kasi ako. Very direct to the point ako pag nagsasalita talaga ako. So, bihira din na. Kaya sabi ko, what's the goal? Ito yung goal ko, makasingil sa inyo. Ito yung nangyayari. So, less emotions tayo. No? Bayaran niyo yung dapat what is due. And then, masaya din ako kasi makakapag-pursue ako ng career na gusto ko talaga. Nasingil mo lahat yun? Yung nasingil mga namin. Utang ng couriers together with the accountant. Kasama ko yung accountant, yung si Sir Julius. Napagtulungan nyo? Napagtulungan namin 3. So, na masingil yun. In short, na-hire ako. Na-hire ka. Na-hire Galing. ako. Oo. So, nung naging operations manager na ako, yun na, inayos na namin yung company together. Ginawa namin ng process yung HR namin. Yung So, pero this time, nasa bahay ka pa rin? Nasa bahay pa din kami. So, parang lang, minsan pupunta sa Visit lang ako sa office. Kasi ang physical office lang naman namin is yung fulfillment niya. Yes, So, ako yung din nag-asikaso ng process noon. Inayos namin yung mga SOPs. Basta marami kaming napagtagumpayan together ni Sir Julius. Ang ganda din ng partnership namin nun. Kasi, so, nag-swak talaga kayo? Oo. Siya yung boss kasi na ibibigay niya lang yung instruction na gusto niya or yung kailangan ma-resolve. Tapos, papabayaan niya na ako. So, parang gusto niya, ikaw yung dumiskarte. Kasi minsan, di ba, syempre may mga utos na meron silang, alam mo yun, parang sila yung magbibigay sa inyo ng Never niya akong minicromanage. Ang galing. Never akong minicromanage ni Julius. That's why siguro nag-succeed kami yung partnership namin. Kasi parang he let me, parang explore. Ikaw bahala dun sa explore. Diskarte mo, kumbaga. Diskarte ko, yeah. Ang galing. So, hinayaan ka talagang dumiskarte sa mga bagay-bagay. Kaya, na-move nun. Tapos eto na nga. Din, no? Di ba, syempre, operations manager na ako. Ako din yung nag-handling ng hiring namin. Nag-open position for CS. Okay. Tapos medyo naiinggit na kasi siya na dahil naka-work from home ako at saka nahihirapan na din kami na yung once a day lang kakain or yung mga kailangan ko, needs ko talaga. Kailangan ko talaga ng support. So,
sabi ko, mag-try ka kasi CS yung position may opening. Pero yun nga lang, mas mababa yung sahod. Sabi niya, we take a leap of faith. Talagang trinay na Bro, namin. yung customer service sa Facebook. Yung nagre-reply. So kayo yung nagre-response yun sa... Yun yung napasukan yung work kay Julius. So kumbaga po, may mga Facebook ads kasi na sumasagot sa mga pages, no? So yun ang work mo nun. Oo. Kumbaga, nagre-response ka dun sa mga questions or pagbebenta, parang ganun. Direkta talaga pagbebenta, no? So, kumusta naman yun? Syempre, ang work mo nun, tama ba? First time mo rin mag-work sa ganun? Oh, yeah. First time ko na ganun kasi yung sa AutoCAD kasi, walang kinakausap. Totoo yun. Grabe challenge yan, di ba? Syempre, layouts. Computation lang, drawing. Sizing, di ba? Yung mga... ano naman, kaya ko naman. Tapos, kasama din ako sa top agent sa sales. Sabi ko, pwede kaya pala. Kaya. Ayan, tuloy-tuloy lang. So, in short, nag-apply ka, hiner ka rin. So, nagkasama na kayo sa company that time. Ang galing, Hindi, bago pala ako ma-hire. Ako yung nagne-network ng mga PC nila sa company. Doon ako nakilala ni boss pala, no? Since IT ka, kumbaga parang ikaw na yung nag-aayos ng PC, kinoconnect mo yung mga networks sa office nila. Hanggang sa na-hire na din. So, nakikita ka na rin, in short. Nakikita na siya. Nakilala ka na rin pala kasi parang pinagkatiwala nag-set up ka rin ng CCTV. Yan, kasi dahil nahatid niya ako sa office pagka magbe-visit ako. So, kaya siya nakilala ni Julius din. Tapos nabanggit ko na nagsa-sideline siya ng ganun. Siyempre, kailangan namin ng extra eh. Di habang inihintay niya ako, nagbi-meeting ako sa team, nag-i-inspect. Siya naman. Para may extra income kami. Nag-i-install ng CCTV, nagko-connect ng network. Ng computer, nagda-network, Grabe bro, ang dami naming sideline ni Faye. So talagang dimiskarte kayo ng malala nun. Kasi resign na kayo parehas. Hindi ko alam kung ano yung nauna, pero may sideline pa kaming isa, hospital naman. Magkatrabaho din kami. Okay. Ano siya doon, pharmacist, tapos ako din yung... Si pharmacist ako. Sa lahat sa computers and CCTV din. Pati yung mga biometrics, gano'n siya nagsiset. So ikaw nagsiset up din lahat. Parang minsan, day off namin, magkatrabaho kami, day off namin, ganun sa hospital. Pero ang ganda niya na nagkikita pa rin kayo. Yung date, nakakatawa nga yung date namin eh. Habang nagde-date kami, nagtatrabaho kami. Meron pa yung, di ba, syempre naka-work from home ako. Pupunta kami sa TNC. So mag-work ako doon, tapos siya nagdodota siya. Computer shop, sa computer. Yun yung date namin. While working, nagdodota naman si Neil. So pagka-out ko, kakain na kami doon. At least nakapag-banding pa rin, no? Nakapag-banding pa rin. may pagka-workaholic kaming dalawa. Pero at the same time, binabalance namin na lumalabas talaga. We always date. So you give time sa inyong parehas. No, kaya hindi puro trabaho lang din. Galing, no? Kahit pa paano, na-survive nyo pa rin na kahit talaga, syempre mahirap yun eh. Pag wala na kayong trabaho, isipin nyo, paano yun? Sanay na kayo sa malaking sahod, di ba? Yun nga eh. Ang lakas namin sideline nga lang nun. Sideline tayo. So lahat ng pwedeng talaga. Hindi pa uso yung Lala Move nun. Tumatanggap kami ng delivery. Oh my God, oo nga. Seryoso? Kasi meron akong friend na nagko-cosplay na kilala din. Ang lakas ng ng rentals ng costume niya. Alam ko wala pang Lala Move nun eh. Tinatanggap namin delivery, 500 isang biyahe. Oo. Makadalawa kami sa isang araw. Tapos okay na. diretso date, ganun. Imagine, alam mo minsan malalaking espada nakatali sa likod ko. Biyahe kami sa EDSA. Imaginein mo, di ba, nakamotor kami. Nakatali sa likod ko kasi pag hindi siya tinali, ma-aksidente kami. Prone sa accident. So nakatali yun sa likod ko, magdi-deliver ka. Hindi ko nga din alam ba't ko ginagawa yun dati kasi professional naman ako or what. Pero wala yun sa amin eh. Sa amin, kakita kami. Wala yung pride and all. Wala yung ego. Ini-enjoy lang namin. Ini-enjoy lang namin. Kumbaga, kahit mahirap, no? Kasi wala namang ibang magiging paraan di ba? Kumbaga, didiskarte at didiskarte na grind lang kayo. Lang talaga. Kahit medyo nakakayang may espada ka sa likod. Actually, natatawa ako pag naaalala ko. Pero somehow, nagiging grateful din ako na pinagdaanan namin siya. Yes, kasi mas na-appreciate namin yung meron kami ngayon. Na, nakasasakyan na tayo. Hindi na natin kailangan tumigil pag umuulan. Kasi dati, titigil kami, magkakapote. Or mamimili lang kami kung magpapakabasa na kami kasi gusto na naming umuwi. Ganun. So talagay lang yung cellphone tapos, pakabasa na tayo. Wala na. Dire-diretso lang. So naiintindihan nyo yung mga bagay na kumbaga naranasan nyo kasi. Tapos pag nilook back nyo, ang sarap sa feeling na dati ito, nagdi-deliver kami ng mga espadang malalaki. Totoo, kaya parang kahit minsan mahirap, gumigising kami with a grateful heart. Yes. Kasi nga, yung pinagdaanan namin, kung anong meron na kami ngayon, yung na-enjoy namin.
sobrang layo na. Kahit malayo pa ha, sa Malayo gusto na pa. talaga, Sabi nga sa gusto nila, talaga namin eh. Malayo na pero malayo pa. Oo. Ayan yung term ng ginagamit ng iba, no? Nakakatuwa. Anyway, no? So, ayan na nga. Nagtrabaho kayo, magkasama. So, kamusta naman, syempre, yung magkasama na kayo sa isang kumpanya ngayon eh. Ayun na. Paano na nangyari nun? Ako sobrang challenging kasi, for a time, magkaiba kami ng ginagawa. Yes, So, alam namin, very much supportive kami na parehas kaming nag-excel sa career namin. Pero nung magkasama na kami sa company, nandyan yung ego. Oo naman. Siyempre kasi, kunyari, boss niya ako sa company, tas siya, may sarili siyang Ang diskarte. hirap Doon nun, kami, no? doon kami nagtatalo kasi meron akong directives, iba yung diskarte niya. Pero it turns out na yung diskarte nga niya, oo nga, mas Okay. pinadali Parang niya. same result, ganun. Oo. Pero Mas pinasimplify So, minsan niya. nagka-clash din. Pero Madalas. at the end of the day, naintindihan nyo rin yung bawat isa. Oo. No? Ito kasi years para mas smooth yung gano'n na less yung clash namin when it comes to business, when it comes to working. Ito kasi years. Pero ang kagandahan kasi sa amin, napapaintindi namin sa isa't isa yung mga pinag-aawayan namin. So hindi na yun mauulit. Panibago na naman. Siguro, kunyari, nagle-level up yung job description namin, yung coverage ng mga ginagawa namin. May panibagong challenge. Again, may hindi kami pagkakasunduan. Pero at the same time, yung mga previous na pinag-awayan na namin before, hindi na siya nauulit kasi inuupuan talaga namin, pinag-uusapan namin. Pag nagkaka-problem kami, bro, parang Harapin na rin talaga. dinidip Harapin dive na, namin no? yung problema. Mm. Tapos, lahat ng mga parameters na talagang nire-resolve namin na So, hindi pwedeng, kumbaga, okay na yan. Hindi pwede. Harapin natin to. We are the Pati, type of couple na pag may naging problema kami, o sige, for a time, hindi muna tayo mag-usap kasi nga kailangan natin magpa-cool down. Pero when nag-cool down na kami, pag-usapan natin to, minsan kahit maghapon kami nag-uusap, kung hindi talaga kami magkasundo, so be it. Basta kailangan mapag-usapan natin to. Kasi ayoko yung, may ugali kaming dalawa na kapag napagdaanan na namin siya, kailangan makuha ka agad namin yung lesson. Kasi ang mangyayari, uulit yun pag Uulit hindi yung, namin natutunan yung problema pag lesson. Galing, same mistake eh. Ang gandang usapin, no? Kasi ang daming couple, syempre nga, nanonood sa atin ngayon. And hindi nila alam yung ganung bagay, no? Kumbaga, minsan pataasan ng pride, aabutin parang ilang araw, di ba? Ni-remove na namin yun. Mabilis na kaming magkabate. Kasi wala na yung pride sa amin. Ang importante, hindi na importante sa amin kung sino yung tama eh. Ang mindset namin, pag nasaktan namin yung isa, mali na kami. Ganon din siya. So, mabilis kami magkasundo. Oo. Ngayon, natatawa nga sila, nag-aaway lang kayo kanina. Wala na yun. Tapos na. So, bilis. Bro, nakakapagod makipag-away. Oh. So, tapos na, kumbaga, Kaya, matured natin na yun. eh. Kumbaga, hindi na kasiguro katulad nun na parang, alam mo yung mga bagong-bagong couple pa na talaga yung maliliit na bagay, papalakihin pa or papatagalin pa, di ba? Nako, since pares kaming alpha, grabe talaga kami mag-away before nung sa business. Alam mo, magkasundo kami sa life. Ang problema talaga namin, pinag-aawayan namin, more on business, diskarte, lahat yan. Pero sa life, kung paano kami makisama. Talagang jive talaga. Oo, yung Parehas yung boundaries namin. limits namin, parehas. Pero sa work, naku, Diyos ko talaga. Kasi very extroverted ako, introverted siya. Ano pa? Ano pang mga differences Parang natin? magandang naging parehas lang namin. Parehas kami ng value sa buhay. Yes. Na kahit anong gawin nyo, magsisipag kami, pero wala kami apakan tao, tuloy-tuloy lang, humble, ganun. Yun yung... So, doon kayo nag-meet talaga na Oo. nagkakaintindihan. Kasi yung vision namin sa buhay, kahit nung bago pa lang kami, parang napag-compare namin parehas. Parehas naman yung talagang gusto naming mangyari. Oo. Pero, Saka yung, maganda yan, no, na kayo mismong couple, alam nyo agad yung, yung difference nyo, alam nyo agad yung gusto nyo at ayaw nyo. Kasi pag hindi nyo alam parehas yan, talaga magsasabong kayo everyday eh. Kasi magkakapaan at magkakapaan pa kayo. Pero nagle-level up eh. Di ba, Totoo. kunyari ngayon, this year, kilalang kilala na namin. Pero Meron pa rin. nag-grow kami. Meron pa rin, no? Meron kaming bagong nade-develop, may bago kaming nagiging personality. May mga nag-iiba. discovery pa Oo, sa isa't sobra. isa. 4 years na kaming kasal, 7 years together. Na-amaze pa rin ako sa mga bagay na nadidiscover ko about him and siya din na nadidiscover about me. So, in that case, kailangan ulit namin mag-recalibrate, mag-adjust. Kasi nga, may bago na naman tayong ibang ugali. Parang bagong personality na lumabas na hindi pa natin ito nadidil before. It happens talaga, madalas. Lalo na sa business. Kasi kailangan namin continue mag-grow eh. Oo. Ang maganda lang talaga pag napag-uusapan agad.
Nare-resolve kasi agad. nakakapagplano kaagad kayo ng adjustment ng ano. Pero don't get us wrong, hindi kami ganito dati. Oh. Grabe din kami mag-away kasi pares alpha eh. Oo, talagang nagsasabong. Sabong talaga kasi Saka, may katwiran siya. Ano yung nagpa-trigger sa inyo na maging ganyan kayo bigla? Ang pinakang nakatulong talaga sa amin, bro. Okay lang naman Oo naman. Nag-enroll kasi kami ng coaching noon kay Coach Val Baguios. Nung panahon na nag-enroll kami sa kanya, malaki talaga yung problema namin. May speedway na noon. So nag-i-start na rin. medyo kaming mag-asawa, may mga hindi kami pagkakaintindihan tungkol sa business na decision making. So talaga naghanap kayo ng someone din na Nag-seek na talaga kami ng professional help. Ang galing. Ayun nga yung sakto yung kay Coach Val. Sobrang laking tulong talaga kasi yun talaga yung kailangan naming training nun. Saktong-sakto Kumbaga, para sa pangangailangan niya. Na nalaman namin yung strengths namin ng bawat isa saka weakness, pati yung talagang type of personality na deep dive talaga doon. Kaya naiintindihan ko yung hugot niya, ba't ganyan siya. Naiintindihan niya din yung Yes. ako, ba't So ganito. nagkakaunawaan talaga. So nabuksan kayo doon sa inyo. Ang galing ha. Kaya Parang May mga ganun palang may mga ganung mga coaching session pala. Yes. Ang galing kasi kayo mismo yung parang nag-push na umattend doon or hanapin yung ganung Lumawak coaching yung session. understanding namin sa isa't isa after that. Mm. Yung nag-recommend din sa amin nun, mga couple din na nagkaka-problem din sa decision making sa business. So sabi nila, i-take nyo tong seminar na to, galing. i-take nyo tong coaching na to. Tas alam mo yung bago namin i-take yung coaching na yun, we were about to legally separate. Umabot pa sa ganun. I already consulted a Talaga? lawyer na nagde-decide na kami na i-close na si Speedway. Magi-start na ako makikipaghiwalay So parang na ako sa kanya. hiwalayan na talaga. Ganun, parang isip ko na, ganun nakalala. mag-autokod na lang ako ulit. Ganun. Babalik na lang sa Tapos ako noon, i-continue ko pa rin pero with a different name na sabi ko pag natuloy itong hiwalayan namin. Just imagine, di ba? Parang magto 2 years pa lang yung business namin noon. Tapos nahihirapan na kami sa adjustment ng buhay mag-asawa. Nahihirapan pa kami sa adjustment ng personality namin sa business, kung sinong masusunod. Kung yung decision talaga yung diskarte. Parang ganun kami So nagtatalo. talaga nagka-clash kayo doon. So nag-consult na ako ng legal separation kung paano yung process niya, kung ano mangyayari. Pero yun nga, siguro sabi nila kaya nga kayo pinagsama para di ba? Para pagtulungan niyo yan and hindi kayo maghiwalay. Wala namang ganun talaga sa Bible and all, di ba? Because we're Christians and all. And yun nga, saan na ba ako? Nawala ako. Sabi mo parang hiwalayan. Hiwalayan na. Wala naman talaga. Nag-consult na talaga ako. So talagang Pero yun nga, siguro in God's perfect time, in God's way, pinakilala sa amin si Coach Val. Tapos yun, after nung training na yun, it's a 3-month-long training. Ganun katagal pala yun. Okay. Ganyan Ganda, na sobra. 3-month-long training. Yung first half niya is more on personality, deep dive, strengths niyo, weaknesses niyo. So dun pa lang nalaman na namin, kaya pala siya ganito. Kasi siya highly intellectual, wala siya masyadong emotions. Ako naman medyo emotional and mataas ang execution capacity ko. Pero ito syempre, balikan natin, no? Paano ba nagsimula yung negosyo nyo rin? I mean, kailan kayo nag-decide na, alam mo yun, na okay, na tayo, parang magtayo na rin tayo ng sarili nating negosyo? Walang ganong decision na kami yung mag-aano. Di ba nga nasa na kami, na kay Julius Tamayo na kami. Yes, oo. Nag-work from home kami. So ako din yung nagmamanage ng fulfillment nila, 'di ba? So kasi sarili yun may logistics si company. Ang nangyari, nag-hire kami ng mga third party fulfillment. Okay. So sabi ko, parang yung mga na-hire namin, yung mga nagiging problem, ako din yung nagre-resolve. So si Julius, naisip niya, why not magtayo ka na lang ng sarili mong fulfillment? Kasi ikaw din naman nagre-resolve ng mga problem eh. In short, yung boss nyo pa yung nag-push sa inyo. Yes. Ang galing. Tapos sabi niya, magtayo ka. Ako yung magiging first client mo. Hindi pa ako nag-oo. Sabi ko, boss, hindi pa ako confident. Parang, nagagawa kong i-resolve yung problema. Pero not at that level kasi sanay ako ng may boss eh. Saka natatakot ako saan ko kukunin yung puhunan and all. Hindi. Sabi niya, tutulungan kita yung puhunan pang start mo. Galing. Tapos sabi ko, bigyan mo ako sir ng 3 days to decide. Nag 3 days pa ako, nag-isip pa ako.
pinag-usapan namin. Hindi pa kasi kami kasal noon. So, parang hirap. Yung narinig mo yung, bro, ano namang pumasok sa isip mo noon na, sabi ni boss, magtayo na ako ng ganito. Pinag-usapan talaga namin ng masinsinan kasi hindi siya Parang normal. level up na naman eh. Ibang level na siya. Literal kasi na level up to. sanay kami na employee talaga. Mhm. Napag-isipan namin, hindi lahat nabibigyan ng gantong opportunity. Yes, galing. Galingan na lang. Napakabait din ni Sir Julius. Galingan na lang natin. Tapos ayun, tuloy-tuloy na. So napag-usapan nyo na. Bro, alam mo, yung doon kasi nag-umpisa lang kami sa bahay, ang liit lang nun bro, mga 80 square meter lang. So sa bahay muna nag-start yung business nyo talaga. Tapos lahat ng kailangan namin, provide ni Boss Julius. Galing. Kasama computer, Bait niya printer, lahat. So talagang full support yung binigay sa inyo. Oo, tinulungan niya kami kasi mismong start ng pandemic yung mismong foundation day ng business namin. March 17. So ano yun, parang bago pumasok yung pandemic, napag-usapan nyo na? Wala, kunyari, nag-oo ako kay Julius ng March 15. So, March 16, may nag-declare na ng may lockdown na yun. So, kinuha namin yung mga, tawag nito, products dun sa warehouse niya sa Marikina. Transfer namin sa bahay. March 17, nag-fulfill na kami. Medyo natatawa ako bro kasi naalala ko nung, alam mo yung sobrang higpit na, magla-lockdown na talaga. Nandun ako sa likod ng L300 kasama ko yung mga Tapos ang pwede lang, 2. Ano yung nililipat kayo naman? Nililipat na namin. Ganun. Kinuha na namin sa warehouse sa Marikina para may maipak kami. Kasi nga, di ba, ila-lockdown na. Oo. So nagmamadali kayong kunin na yung mga Nagmamadali talaga kami. As in, 1 hour na lang lockdown na nandun pa kami. So, minamadali naming i-transfer. 2 lang yung pwedeng magkatabi dun sa unahan. Alam mong ginawa namin? Siya nasa likod siya, kasabit siya ng mga bubble wrap. Ang liit na, hindi, Pinagsiksikan niyo. Oo, hindi na siya napansin. Natatawa siya kanina, alala niyo yung sarili niya. Diskarte lang para makalusot kami kasi haharangin kami. So talaga, nailusot nyo naman Nailusot namin. Tapos doon na nag-start yung business namin. Ang first contract pa namin kay Julius, 3 months. Oo. So siya yung unang kliyente niyo talaga. Oo, siya yung naging boss namin sa e-commerce. Siya din yung first client namin. Tapos, first contract namin 3 months. So, syempre kabang-kaba kami. Iba kasi yung may trabaho kapag nawalan ka ng trabaho, hanap ka. Iba yung business na namuhunan ka na, you invested so much, tapos biglang matatalo ka. So, sabi ko, 3 months na to, galingan natin. Tapos, wala kaming pinagsabihan na nagbi-business na kami kasi nahiya kaming matalo eh. Paano pag nag-fail, di ba? Nung nakapirma na ng 1-year contract, doon na kami medyo sinabi na namin sa family namin. Kasi syempre skeptical sila dahil hindi naman kayo kasal. Why do you start business, di ba? Yun, yung isang doon, syempre big factor din. Oo. Parang inano ko na lang din sa side ko na tiwala lang kayo. Kakayanin naman Ako naman kasi syempre namin nagulat sila eh. Parang paano kayo nag-start ng negosyo bigla, di ba? Paano nauwisan pag ninegosyo bigla? Very supportive sila pero somehow may reminder lang. Hindi naman sila yung sobrang, oy, ba't kayong ganyan? Hindi naman sila ganun. Parang supportive sila pero at the same time, mag-ingat kasi hindi pa naman kayo kasal. You're building something na together, hindi naman kayo kasal. Maganda naman din sa parents namin. Hindi sila masyadong imposing ng sobra. Ginagabayan lang talaga nila kami. So baga may guidance pa rin, no? Kain tayo. Sige lang. We get to decide, pero binibigyan nila kami ng opinion nila. So kumbaga parang, ito yung mga bagay na dapat i-consider. So talaga nakakuha pa rin kayo ng feedback sa kanila. Oo. Kumbaga hindi lang puro yes din, hindi rin puro no. Yeah. Balance. Ang galing. Sarap kasi noon eh. Kumbaga sinusuportahan talaga kayo. Siguro another factor yan, no? Na kaya talaga siguro pinag-anuhan nyo rin kasi nakasuporta naman ng pamilya sa inyo. Totoo. At ibang bagay yun pag yung pamilya mo sumusuporta sa ginagawa. Hindi man financially, pero yung support nila na emotional, mental namin, saka yung mga payo nila, dala-dala namin yun hanggang ngayon. Kasi, di ba, ang daming mga, gusto rin sumubok sa negosyo, pero ang daming mga tao rin na nakakarinig ng something na hindi maganda, kaya parang ayaw na ituloy yung negosyo na lang nila. At minsan natatalo sila doon. Meron din. May mga ganun din. Dinadance din namin yun yung marami nagda-doubt. Marami din kaming narinig. Pero kasi we were so focused doon sa goal namin. Oo. At saka natutunan namin i-cancel yung noise na hindi nagmamatter. Tama. Kumbaga, piliin mo na lang yung Yung i-receive mo kasi hindi siya makakatulong eh.
So, yung mga nakasupport sa amin, doon kami nakatingin ninyo. Yes. Yun yung maganda doon. Kasi kayo mismo kaya nyo i-filter out yun di ba? Nung una hindi. Nasasaktan din kami. Masakit. Oo, may mga depressed moments din, ganyan. Pero bangon lang May choice ka ba? No, Tama. wala. When you do this, when you do business, lalo na sa mga nagsisimula, you do it 100%. Matalo ka, madapa ka, iyak now, bumangon ka ulit. Hindi pwedeng, mahina loob mo. Hindi pwedeng iiyak ka na lang sa gilid. Oh, hindi pwede. Pero may ganun ako na dadamdamin kong konti. Yes. Pero Syempre, babangon. tao pa rin naman Kumbaga, 'di ba? Sa pagnenegosyo, sabi nila, nakikita ng iba ang lalakas ng mga nagnenegosyo, parang strong ng personality, pero sa likod kasi may mga luha rin, no? At mga bigat, 'di ba? Sobrang importante nung support system na nakapaligid sa iyo. Hindi man siya financially, yung mga payo ng kaibigan na ganito, payo ng magulang, tapos i-combine mo yun sa plano yung mag-partner. Kumbaga, yun talaga. Malaking tulong. Pakinggan mo rin yung mga taong nakakatulong sa'yo. Pero yun nga, yung sabi nyo kanina, yung noise na hindi naman maganda, wag na natin pakinggan yun. Diba? We will learn things the hard way na i-cancel yung noise. Yes, oo. Kumbaga piliin natin. Kasi pag pinapasok mo yun sa sistema mo, matatalo ka. Dati Diba? lahat pinapatulan mo Siyempre, Oo. startup ka pa parang ganyan, lahat na i-steer up ka. Ngayon, try mo kung simulan, hindi mo na kami kayang basta galitin or what. Na namin yun, na natutunan na namin siya, na hindi lahat worth ng energy mo. Tama. So, yun. Kasi yun nga, di ba sabi nga na iba, hindi naman yung ibang tao yung magpapakain sa inyo, magbibigay ng pangarap nyo. Isa pa yan. Di ba? Hindi naman yung mga kapitbahay mo na narinig mo or mga kaibigan or kung sino man, di ba? Kasi hindi naman talaga lahat, sabihin natin hindi lahat nakasuporta. Pero may yung mga taong nakasuporta, yun yung titignan natin lahat. Yes. Saka Yung mga naniniwala sa atin, yung di ba? closest circle namin talaga, alam mo, ultimong mga kapitbahay namin, very much supportive sa business namin. Galing. Kasi, alam nyo, di ba, pandemic noon, nakakapasok yung mga pick-up. Supposedly, pwede kaming ireklamo ng mga kapitbahay namin. Kasi bawal naman talaga magpapasok during pandemic. But they were so supportive na naiintindihan nila na may kailangan ibang pumasok dun sa street namin. Kasi nga, magpipick up. Ang Kasi galing. yung lugar namin, bro, siya, dikit-dikit na community. Ay, mga bahay. Oo. So, isa lang magreklamo doon, pwedeng ipasara yung... Business Actually, kami during pandemic, napabarangay kami. Yeah. Dahil ganyan din Siyempre, dikit-dikit yung mga bahay. Tapos nakikita nila may mga pumapasok na riders, di ba? Pero Pumapasok na tao. pasalamat naman sa mga kapitbahay. Mabait at naging Yun. supportive din Sa sila. amin kasi sumobra yung bite nun. Ayun. Kaya feeling ko, sobrang thankful din ako mula from the ground na pinagdaanan namin ni lahat na nakasama Galing. namin. Kapitbahay namin, kapatid namin, mga kaibigan namin, at saka yung mga magulang namin. Lahat sila, contributing factor, big factor sa success na meron kami ngayon. Galing, no? So from talagang empleyado, na dahil sa na-disgrasya, naging freelancer or BA, tapos biglang sinabi ng boss magtayo ng negosyo. Grabe. Kumbaga, binago yung buhay, parang 360 rin. 360. Hindi ko na din ma-imagine. Hindi na rin namin ma-imagine na paano nangyari lahat, na nag-connect lahat na nangyari sa buhay namin. And right now, na destined pala kami na magkaroon ng business. Saka pinagdaanan nyo muna talaga yung pagiging empleyado. Oo. No? Lahat ng baka sabi nyo, nag-rider kayo. Di ba? Kaya kami ni Faye ngayon sa mga waiter, sa mga bagger, sobrang na-appreciate namin ang lakas na nagtitip kami ng maayos kasi alam namin yung pakiramdam. Alam nyo yung sitwasyon na, sitwasyon. Yun, nandun kayo sa sitwasyon na ganun din yung di ba? Pakiramdam nyo ng mga panahon na Saka yun. it makes us happy na pag nakakapagbigay kami. Kasi makikita mo silang ngumiti Kunyari, di ba, sa gasoline station, usual na tip naman dyan, 10, 20. Minsan magtitip kami ng 50, 100, tas grabe yung ngiti nila. Makikita Parang mo talaga. nag-good vibes din kami. Matutuwa ka rin talaga. Parang kasi, hindi, kunyari magte-thank you sila, no thank you. Kasi nai-heal mo yung mga bagay na dapat na-heal namin before. Or sana may naka-appreciate. Gusto kasi namin yung ganun. We wanted to be the boss we never had. Or we wanted to be that person na wala nung nasa ganung punto kami. Kaya
kunyari nakakita kami ng ganun, magbibigay kami ng tip. Kasi siguro sa amin, nung nagdi-deliver pa lang kami, gusto din namin makareceive ng tip. Pero wala naman din kasi. So ngayon, kung yung bagay na hindi nagawa sa amin, ginagawa namin sa iba. Galing. Ganun. Tapos, it turns out na hindi kami nawawalan eh. Kami yung nagiging kasi we became happier every time. Ito, mas malakas mag-tip. Kamusta yung pakiramdam nun? Siyempre, di ba? Alam mo yung dati, kayo yung gusto nyo makatanggap ng ngayon kayo na yung nagbibigay eh. Bro, anong pakiramdam mo naman sa ganun? Parang ano kasi, nakakatuwa siya na ngayon nga, malayo pa pero nakahakbang ka na eh. Nang sabihin nating level 1 na, level 2. Nakita mong may nangyari na sa mga pagod, puyat, ganyan. Kaya yung mga ganong bagay, na-appreciate namin yung na nag-give back din talaga kami. Ganun. Masaya na ano. Ito ngayon di ba syempre ngayon, from employee dati, na may sarili na kayo negosyo ngayon, no? Ano naman yung parang impact nito sa negosyo nyo ngayon? Ayan. Ano yung mga karanasan? Ano yung parang ni-apply nyo naman ngayon sa business nyo, syempre? Bilang medyo naranasan namin din mag-work ng mga job na mas na-appreciate namin yung effort ng mga tao namin. Mas napapakisamahan namin sila ng totoo. Kasi, yung sa mga employee namin ngayon, generous talaga kami. Alam ng mga tao namin napakaswerte. Yan, napapanood nila. Kasi, personally, ako, nakakausap ko pa na kung anong problema, nagbibigay pa ako ng life advice. Kasi, parang pag pumasok kasi yung tao sa amin, hindi naman employee lang eh. Bound by rules tayo, pero nakikisama pa rin kami ng tama sa tao. Kung pagka magaling sila, bibigyan ng reward. Saka talaga yung personal relationship meron. Hindi yun nawawala sa amin. Ganun kami magpatakbo sa Speedway. For me naman, it makes us humble. No? Kasi dahil galing kami sa, blue collar jobs before and nag-white collar din naman ako. Parang lahat ng roles na yun, lahat ng mga bagay na yun, na-experience ko, ngayon na may sarili na akong kumpanya. Yes. It makes me grounded na kahit na medyo malayo yun na yung nararating nyo, kailangan ka lang, humble ka lang, grounded ka pa din na ikaw nga galing ka lang din sa ganyan. So, naiintindihan namin sila at a deeper levels. Kaya, mas appreciative kami. Mas appreciative kami and humble at the same time. Ang galing. Saka, ko pa lang pala si mama kasi yun. Lagi lang payo ng mama ko sa akin, sa aming dalawa. Pag may problema, ganyan, simple lang, be humble lang. Yun lang yung laging sinasabi ng mama ko. So, nagbibigay pa rin siya ng sa inyo? Hindi pa rin nakakalimot na magbigay ng payo? Kasi pag nagkaka-problem kami, kami kay mama. Tapos ganyan. Kasi yun talaga hindi ka matatalo sa pagiging humble. Tama yun, totoo yun. Diba? Kasi, yung mga taong nasa baba, mas lalo pang inaangat, diba? Yung mga tao naman nagmamataas, yun yung binabagsak. So, kailangan tayo sa pagnenegosyo, diba? Ang hirap na, minsan, syempre, susubukan talaga yung pasensya mo ng mga tao, pero kailangan mo pa rin isipin diba? Na hindi ka pwedeng makasakit din ng ibang tao. Diba? Maraming susubok ng pasensya niyo. Oh my God. If only I can mention things. Yes. Marami kami ding pinagdaanan na sakit ng ulo. Pero ang masasabi ko lang, dahil maayos yung relationship namin sa mga employees namin, hindi naman yung level na katulad ng mga pinagdaanan ng kasama namin din sa mga businesses. Kasi syempre nakukwento din sa amin Kumbaga, tolerable pa yung mga ginawa sa amin ng mga employees namin before. Pero yun nga, pag hindi tayo nagmamatch ng energy, hindi mo kayang reciprocate yung care na binibigay namin sa'yo or hindi mo rin mabigay yung 100% pa sa company, let's part ways. Yes. Oo. In the Ganun last lang 4 naman years naman ng Speedway, syempre, ano naman yung isa sa pinagdaanan nyo na rin sa Speedway na tingin yung isang mabigat na pagsubok? Ako, there's two na tumatak talaga. One is yung mag-close yung dropshipping. Kasi di ba may dropshipping ako before. Yun yung way ko to help din yung community. Kasi nga, di ba, tinulungan lang ako ni Julius na magkaroon ng business. Tinulungan lang kami. So, I found the way na paano din ako makaka-help sa community. So, nagpapa-consignment ako, di ba?
ng mga products and all. Dumating kasi sa punto na alam ko naman na hindi na siya ganun ka worth it i-run. Pero nirarun ko pa rin siya para lang masustain na makahelp. At also, ang hirap din kasi niyang i-build Na-build na namin yung community. Pero I have to close it kasi naaapektuhan na rin yung main services namin which is fulfillment. Kumbaga tinatapal ko ng tinatapal yung Doon na nilalagay yung mo. revenue. So, sabi ko I have to close it. Alam mo ba, yun yung pinaka-difficult na call na ginawa ko sa buong company namin. Kasi pinipigilan ko talagang umiyak. I was so emotional. Kasi baby ko yun eh. Tapos clinose namin. Alam mo bang 3 days akong umiyak lang, hindi ako kumain. Hindi kumakain. Hindi ako natulog. Umiyak lang ako. Parang na-heartbroken ako. Oo. Nung clinose namin yun. Kasi sabi ko, wala na. Yung baby namin para makatulong sa e-commerce, wala na. So, sabi ko, na-realize ko, siguro kailangan ko mag-focus dun sa what's really working kasi hindi pwedeng isipin din yung iba na napapabayaan ko na din yung mga employee kasi meron ding employee na nagtitiwala sa akin. So, I have to take care of them first bago ako makapag-care. So, paano ako magpupor kung empty din ako? Tama. Sa cup ng iba kung empty din ako. So, I have to close it. Yun yung One isa. of biggest talaga. Oo. Decision talaga yan. Saka Siyempre, first time niya ako makitang magdamdam ng ganun. Sobra. heartbroken talaga. No? Bro. Nga ako noon habang nagkukol ako, nanginginig yung boses ko, pinatay ko yung camera. Kasi di ba tayo, nakakamera tayo magkukol eh. So, they would know na yung sinasabi mo, makikita nila yung expression ng mukha mo. Nung nangingilid na talaga yung boses ko, hindi ko na kaya, pinatay ko na. And I'm so thankful na naintindihan ako ng mga client. May message nila ako na, it's okay, Miss Faye, when you're ready, come back stronger and then, kung babalik ka sa dropshipping, nandito pa din kami. So, yun. So, kahit papano, napalakas na yung loob ko na, na gawin ulit si Speedway, ituloy ulit si business namin. So, ginawa na namin corp. Yun yung comeback namin nun. Ginawa na namin corp. So, clinose from namin. soul into corporation. Corporation na namin siya. Yung pangalawa, recently lang. Okay. Last year. Mhm. So, mas heartbreaking to. Kasi July last year, nagkaroon ako ng abdominal bleeding. Okay. Oo, may dugo. So, health issue ito. Oo, may dugo yung dumi ko. Tapos, nagpa-check up ako, napa-ER ako. Sumunod nga lang to eh. Nagulat siya, ba't nasa ER ka? Kasi hindi ko na kaya yung pain. Mhm. So, nung una, okay pa ako. Akala ko simple lang na sakit, ganyan. Kasi baka hemorrhoids lang naman, ganyan. Nung lumabas yung mga basic test, walang problema. Kinabahan na ako. Oo. Tapos yung tinatawagan na yung health card ko, ayaw i-cover. So sabi, pre-existing condition. So naisip ko, kung pre-existing condition, malignant ba to or something na ganyan. Hindi sinasadya, nabasa ko yung paper na lower abdominal bleeding to rule out cancer, yung initial diagnosis sa akin. So, parang ang... Ano yung impact nun? Siyempre, pag nabasa mong cancer, yun. parang ang bigat nun, di ba? Ang bigat talaga. Alam mo ba, naghahabilin na ako sa kanya nun. Grabe, umabot na sa point na gano'n. Napapatulala na nga lang din ako, inisip, anong mangyayari? Pagka Ang sabi ko lang sa kanya, ingatan mo si Speedway pag wala na ako. Ganun na. Pero, buti na lang pinilit niya ako magpa-second opinion. Hindi namin yun pinahalata sa mga tao namin nung bago pa tayo magpa-second opinion. Kasi hindi July pwedeng... natin nalaman, no? Parang September pa nalaman ng mga low tao. moral kami, hindi pwedeng maano sila eh. Talagang Baka madama emotion din. Pumapasok ako doon na parang hindi ganun ka Pero nung nagpa-second opinion kami sa talagang gastro doctor, Kamusta yung naging result nun? wala daw yun. Kumbaga, Check up pa lang. Check up pa lang, sabi niya, 90% wala to. Pero since may 10% pa, magpa-colonoscopy pa rin tayo. So, nag-proceed kami dun sa colonoscopy. Na-clear out naman siya na nagasgas yung lining. So, naggamutan ako, ganyan. Tuloy-tuloy, parang from July to December nagagamot ako. Pero yun nga, hindi pa rin kasi nawala, may mga episodes ba din na nagbe-bleed ako. So, January, nagpa-check up again ako. So, ang ginawa naman sa akin, endoscopy. Tapos, doon nakita, yung totoong root cause is, it's a bacteria, yung Helicobacter bacteria, na nagkakos na ng pagsusugat din sa tiyan ko. So, naggamutan na again ako. Kaya medyo 2 months akong hindi pumasok. So, from July last year up to March this year, yun yung battle namin ni Neil. It was so hard. Saka parang life-threatening and also parang wake-up call sa amin at
we need to take care of our health Yes, as oo. well. Medyo napabayaan kasi namin. Lalo sa ating mga negosyante. Minsan kasi bro, gabi na, bigla na lang kaming nanghina tapos, di pala tayo Kumain. Nakakalimutan na kumain. nag-lunch. minsan. Hindi kami foodie pareho. Mhm. Oh, don't judge my Tapos, body. Kaya yung simula nun, Di rin ako foodie. Kita naman dito. kaya simula nun, medyo Mhm. binantayan na namin din yung So yung health nyo talaga ngayon, isa rin sa priority nyo, no? Never again na pagdadaanan namin yun. Kasi Talaga magbibigay ng parang anxiety sa'yo yun. sobra. Kasi parang sayang lahat ng pinaghihirapan namin. Sayang yung sipag namin pag nagkasakit ka. Kaya right now, So yun yung na-realize. mas priority na namin yung health namin. So, nilagyan na talaga namin na strict. May date nights tayo ng Saturday. Pag Sunday namin, may me time kami. May sarili siyang ginagawa. May sarili ako. Extroverted ako, I go out. Siya introverted, he plays. Mhm. So, okay kami. Parehas kami. So, yung 2 days na yung nilalaan namin to refresh Galing. din. Tapos, Monday to Friday until Saturday grind. work. So talaga na pagkasunduan nyo na rin yung mga ganyang bagay. Oo, Ang galing. kailangan na siyang Nakakatawa, maayos. So, habang nag-grow din yung business nyo, kayo rin, nag-grow din. Mag-grow. Slowly lang. Yes. Mabagal lang yung growth namin. Pero I think patatag yung growth namin kahit mabagal kasi ninanamnam namin bawat lessons. Kunyari, nasa level 1 pa lang kami, ano yung natutunan namin sa level 1, level 2, ano yung natutunan namin. Parang ganun. Dahan-dahan lang. Saka kinokontrol namin yung growth namin, yung scaling namin. Para hindi kami mabigla. Kasi sayang naman kung, di ba, kasi manliit lang yung margins namin. Para sa katulad namin mga service provider, Yes. mind you, hindi talaga kami katulad ng selling na malaki yung Yung profit kinikita. margin talaga. Oo, yung profit margin. Literal na 10x. Kaya lahat ng mga plans namin, pinaplano namin ng maayos yung growth ng company para hindi kami matatalo talaga. Parang sa amin kasi bro, ang bawi na lang yung efficiency. Quantity and tapos yung efficiency. Paano kami yung bumabawi. efficiency na yan? Paano nyo na-apply yan sa Speedway? Sa mga repacker kasi namin, merong parang per hour, dapat ganito karami yung mapapak mo. Okay. So binibigyan nyo ng talaga ng... We have our capacity plan. Capacity plan. Ang galing. We do forecasting on a daily basis. So talagang planado lahat. Yes, meron kaming tracker. So halimbawa, pagpasok namin, alas 9 pa lang alam na namin kung ilang oras yung kailangan nilang gugulin. Let's say for example, there's Computed na. 7,000 orders. Alam na namin kung anong oras sila mag-out. Ilang tao yung gagawa nun. Yun. So, yung mga tao namin, yun din yung minimit nila. So, yun namin na-measure yung efficiency. So talaga nakikita, syempre yung mga kliyente nyo, kailangan talaga ma-fulfill nyo yung orders nyo. Yes. Alam naman natin sa e-com, di ba, na importante yung bawat Yung araw SLA, din. yes. Kailangan talaga pag na-endorse sa amin, same day May ship ship agad. out namin. So talagang tatrabahuhin nyo yun. Agad-agad yung team nyo. Galing So talagang nagbe-benefit din yung mga Siguro ang core strength ng team namin is data handling. So lahat ng data sa amin walang tapon. Lahat ina-analyze namin. Tumutunog pa yung pagka... Data-driven talaga. Data-driven. So pag may data kami, hindi namin sinasantabihan, ina-analyze namin yan. So make sure na from that data, makakuha kami ng mga need namin i-recalibrate or i-calibrate sa company. Yun. So may forecasting kami. We also have progress tracker. Let's say for example, at this mga 4 o'clock or 3:30, pwede kong tignan yung tracker namin kung ilang percent na yung nade-dispatch namin. So nakikita namin lahat yun. Monitored lahat. So systematic lahat. Yes. Dinevelop namin yun kasama yung mga leads namin. Galing. Sa isang negosyo kasi, kailangan talaga may sistema Hindi pwedeng wala di ba? Mas mahihirapan, kumbaga, kung walang sistema, sabog-sabog. Ang gulo. Ang gulo sobra. Yung efficiency, importante yan, no? So minsan, yung ibang negosyo kasi, hindi nila nagagawa yung efficiency yung tinatawag So nangyayari, nag-hire ng maraming tao. Di ba? Kumbaga, hindi na ma-maximize. Hindi na ma-maximize. Kung may isang sistema na ginagawa kayo sa isang kumpanya, mas mapapadali lahat. Hindi mo kailangan mag-hire ng maraming tao or alam mo yun. Hindi kami agad-agad nag-a-approve na, ito, hindi natin nahihit yung target natin, mag-hire ka agad kami. No. Let me see the data. Yes. What Kung nasaan yung is problema. the data telling us? Ganun. So, Ano ba yung problema? Baka bumabagal lang? May absent lang ba tayo? Or talaga bang tumaas yung endorsement natin kaya hindi na kaya ng current manpower natin? So, ganun siya. Pinapaintindi din namin sa mga tao na yung situation namin, ganyan, ng company. Kasi kapag naman kumikita si company, nararamdaman talaga nila lahat ng tao namin.
kapag nagkakaloses, bahala kayo, mararamdaman nyo din yan. Kaya ano tayo dito? Parang aswan tayo dito. Oo. Nararamdaman ng buong katawan, buong negosyo. Kung anong nangyayari, buong nararamdaman kumpanya. nila lahat. We were very honest sa mga employees namin. Transparency We make talaga. sure na engage sila sa lahat ng ginagawa namin. They know kung ano yung pinagdadaanan ni company, whether good or bad, or nasa challenging moment si company, especially sa challenging moment. Hindi namin tinatago yun sa kanila. So, pare-pares tayo yung last magkakatulungan. na nagkasakit ka nun, nalaman din nila yun later on na. Later on na. Later Nung on na. naggagamutan na ako. Kasi kailangan ready muna kami parehas kung ano yung decision namin. Oh, mahirap, di ba? Saka hindi pa naman kiniklaim talaga na ano na yun, di ba? Ayun nga. Paano So, pag talagang sinabi namin binarify ganun, niyo muna baka yan. kabahan yung mga yan. Tama, Hindi naman tama. pala. Yeah, lalo kayong parang, syempre, kahit sabihin man natin no, na, totoo naman, sa isang kumpanya, hindi gagalaw ang isang kumpanya kung, alam mo yun, walang mga tao, walang manpower. Pero, hindi rin gagalaw ang kumpanya pag wala yun nasa tuktok. Kung hindi maayos yung nagpapatakbo ng nasa tuktok. Totoo yun. So, sa mga negosyante talaga, no, dapat talaga, iniingatan natin yung sarili natin. Diba? Totoo yan. Binibigyan natin ng oras yung sarili natin. Yan, natutunan namin yan. Nito lang. Oo. Na hindi pwedeng grind ka ng grind. Yung rest, parte din siya. Yes. Kailangan mo din mag-rest. Kasi dati, may ugali ako na parang nahihiya ako sa mga kliyente pag nagre-rest kami or kunyari nagta-travel kami. So parang ganyan. nakikita nila na, uy, Oo, nagpapasarap lang to si nahihiya Bea ako. sa kasi Oo, nila. Mga nahihiya parcel ako. namin, di pa na. Yung mga ganun, Nahihiya ako oo. dati, parang ganun. Pero dapat pala hindi. Kasi dapat nga makita nila na nagre-rest din ako para mas makikita nila na pag na-refresh ako, pag babalik ako, mas efficient ako. Tama, tama. Ganun. Ina-apply din namin sa mga tao namin yung ganun. Hindi namin sila yung tinotodo-todo ng ano. May mga pinagpa-file namin ng mag-leave kayo, ganyan. Actually, ini-encourage namin sila na mag-leave ka. Pahinga rin naman. Mukha kang stress. Alam mo, mag-leave ka na. Pahinga ka muna. Ako, trinain ko sila na I don't want you to feel guilty kapag kailangan nyo mag-file ng leave. Whatever yan, gusto mo lang tumunganga, mag-leave Tama. ka. Okay lang, that's okay. Hindi mo kailangan ng reason sa akin na ang gagawin mong matino sa leave mo. No. Basta pag nasa trabaho naman tayo, Trabaho. bigay niyo yung ano nyo. 100%. Tama yun. Kumbaga trabaho rin tayo. Talagang maayos sa trabaho. Galing. Anyway, ito syempre, ayun nga, sabi nyo kanina, yun talagang unang nagtiwala rin sa inyo para gawin tong business na to. Ayun, yung boss nyo, no? Ano naman message nyo yan? Sa boss nyo syempre na ano? Actually, lagi ko naman itong sinasabi sa kanya. Through chat nga lang kasi hindi naman mahilig makipag-call yun. And then in person, yung mga pinag-uusapan namin more on business. Pero right now, kung meron akong chance na sabihin to na sa buong mundo, sa lahat ng makakapanood, sobrang thank you sa tiwala. Kasi wala kami ngayon dito kung hindi ka nagtiwala sa amin, kung hindi mo nakita yung kaya naming gawin. Yung mga panahon na hindi namin nakikita ni Neil na may talent pala kami sa business, pero na-identify mo kami. So maraming salamat. Hindi man kami makabawi sa'yo kasi paano naman namin susuklian yun, di ba? Hindi man kami makabawi sa'yo. In a way, makita mo na grateful kami sa'yo and nakakatulong na din kami ng ibang tao. Sana yun, magpa-happy sa'yo. Ayun. Ang galing. Ikaw naman, bro. Boss Julius, maraming salamat po talaga kasi yun nga po sa sinabi ni Faye. Nung mga panahon na yun, hindi namin alam na kaya po talaga din naming mag-business. Ayun, salamat po at talagang nakitaan nyo kami at nagtiwala po kayo sa amin. Ayun, maraming salamat po. Yun. Sweet mo naman. Ang sweet naman talaga. Pero ayun na, nakakatuwa kayo. Kasi, alam mo yun, kung hindi rin syempre, Sir Julius, ayun, nakaka-bless na may taong naniwala sa inyo. Talagang naramdaman nyo yun na support talaga, di ba? Kumbaga, minsan kasi yung mga boss natin, syempre, hindi naman lahat bibigyan ng chance na ganyan eh. Yung iba ayaw pa nga, matatakot pa eh, di ba? Totoo. Pero yung kay Sir Julius talaga, yung boss nyo, talaga binigyan kayo ng chance. Galing. Nakakatawa, nakaka-bless yun. Ginamit talaga siya ni God. Oo, ang galing. Anyway, ito syempre, pag-usapan naman natin syempre yung negosyo nyo na, ayan. Ano naman ang future nyo na dito sa Speedway Business Solution, no?
Yun, so for our future, meron naman kaming mga target, may mga vision and goal namin. One thing is, maging one of the most trusted kami na logistics business partner. If not top one, at least one of the most trusted. Yun yung goal po namin. Kasi marami pa rin talagang mga nag-i-exist na mga fulfillment na mga idol din talaga namin. So malayong malayo pa kami. Pero the goal is, at least maging maka-level man lang. O, tumungtong man lang kami doon. And also, doon sa services namin, mas lalo namin pinapatatag or pinapalago yung fulfillment and warehousing namin. Right now, nagde-develop kami ng system and recently lang nakapag-acquire kami ng new space para mas malaking space. So expansion na naman. Expansion. Galing. Expansion yung So mas ginawa marami namin. kayong ma-acquire ngayon na clients nyo. Mas makikita na client. So, Pero, in target nyo dito, sino ba yung mga parang market nyo? Yan. Yung mga gustong... so for mga nagsa-Shopee, naglalazada, nagti-TikTok, nag-FB ads, so kung gusto niyo mag-focus more on selling, so yung logistics niyo mawala na yung hassle nun kasi 'di ba mahirap talaga mag-run ng logistics, medyo masakit sa ulo na part ng business yan. So kung gusto niyo mawala na yung hassle doon, you can partner with us na kami na yung magpo-procure sa inyo, kami na yung mag-aayos ng stocks niyo, kami yung mag-inventory management, RTS management. So ibig sabihin nito, ang gagawin na lang namin kung kami, ipapadala na lang namin sa inyo yung product, market na lang kami ng product. Kayo na bahala mag-fulfill niyan. Yes. Ang galing na negosyo. Kumbaga, tulungan, di ba? Tulungan. Business to business din talaga. Yes. B2B yung ano namin. Oo. setup So namin. right now, nag-expand pa kayo. So pwede kayo magpapasok ng, yan, yung mga nanonood sa atin ngayon. Sabi Diba? ko nga sa'yo, medyo controlled yung growth namin, yung scaling namin. Hindi kasi pwedeng tanggap lang kami ng tanggap ng client. Oo, tapos kasi yung iba, syempre, mapapabayaan. parami na lang eh. Kung pera-pera lang usapan, Yes, sir, pwede. Oh. tanggap lang kami ng tanggap. Pero right now, kasi kinokontrol namin siya, depende sa system namin na kayang i-accommodate. Pero naka-plan out na rin naman kami na magpalaki. Very, very soon. Nilalatag lang namin ng maayos yung mga plans. Parang mini-maintain kasi namin yung quality ng work namin, bro. Para hindi maano. So, kumbaga parang hindi bara-bara. Kasi syempre, baka iba dyan, hindi na nalagyan ng baboy rock. Kasi isa yun sa key result namin, isa yun sa mga key factors na nagsasucceed kami or we're one step closer dun sa vision Quality namin. pa rin. Yung quality. Yung service Oo, talaga. quality ng service namin. Oo, kasi minsan magagalit yung mga customer. Ba't ganun? Kulang-kulang. O kaya Damage na. Damage yung mga item kasi di maayos yung pagkababoy Kailangan rock. yung error percentage namin at acceptable level. Yun. Ang galing. So, ayan. Sa mga nangangailangan yan, syempre maraming gustong magtayo ng Shopee, Lazada rin eh. Kung wala pa kayong manpower na magbabalot, di ba? Pwede nyong i-PM yung Speedway. Ay, may website pa kayo or page? We have our page, Speedway Business Solutions Corp. So you can message us there. Nandun din yung contact numbers namin. So you can call us directly then. Ayun. So yun po. So, anytime. Mabilis. Kaya nga speed yan eh. Mabilis mag-response yung Nakakahiya naman kung hindi, di ba? Kasi Speedway yung Speed eh. pangalan na. So, talaga mabilis po yung mga yan. No? Anyway, ito, bago tayo matapos syempre, baka pwede kayo magbigay ng payo syempre doon sa mga tao naman, no, nakatulad nyo rin, na nangangarap din na yung iba na, empleyado pa ngayon, di ba? Hindi rin alam kung saan sila papunta ngayon. O kaya nagtitrigger sa kanila na nagsabi, magnegosyo ka, or someone na gustong sumuporta sa kanila na magnegosyo rin. Ano masasabi nyo? Ikaw muna, bro. Sige. Unang-una, syempre, pag ginawa nyo na yung pagbibusiness, kailangan gawin nyo na yung best nyo. Ang second naman dun sa amin ni Faye, stick kami sa values namin na wala talaga kaming kailangan na maapakan na tao. Ano lang, sa tama lang. Ganun. Saka, pangatlo, malaking tulong sa amin kasi syempre, kanya-kanya tayong personality, hindi naman perfect. Maganda may guidance tayo ng ni God talaga. Ayun, malaking tulong sa amin yun. Kasi, saka, sorry. Yung, syempre, dapat kayo ng partner mo, malaking tulong talaga pag ang bilis nyong nare-resolve yung mga problema pag napag-uusapan nyo kagad. Kasi pag natapos nyo yun, panibagong problema, next level na yung nyo. Ang galing. Anyway, so kung meron naman akong ipapayo, ito lang din lagi yung mantra ko sa buhay. Ever since kahit na mapa-career man yan, mapa-business man yan, when you do something, you do it by heart. Kasi mararamdaman yan nung receiver, nung trabaho mo, nung ginagawa mo. You do something, you do it by heart. May times kasi na ma-assign ka sa something na hindi mo talaga forte. Kasi ako, pharmacist ako, pero iba yung ginagawa ko.
So, ang first love ko talaga pharma, pero right now, nagbe-business ako. So, na-learn ko na din na mahalin yung ginagawa ko. So, ganun. So, when you do something, you do it by heart. Kasi when it comes from the heart, it goes to the heart. Yes. Yun. So talaga makikita yun. Makikita yun. Lalabas at lalabas yun. Hindi mo siya mafe-fake. Hindi siya mape-fake na, kunyari, ginagawa mo lang at this level kasi ito lang yung bayad. Makikita at makikita yan. So, hindi siya na-fake. So, always do your best sa lahat ng bagay. Yes. Diba? Nandyan ka na eh. Oo, kumbaga, ibigay mo na yun eh, diba? Kesa yung kulang pa. Kasi work mo naman yan eh. Saka hindi mo masasabi, diba? Katulad yun nangyari sa inyo, no? Hindi mo masasabi na, may susuporta pala sa inyo dahil nakitaan kayo ng potential. Feeling ko, yun din yung ganti ni Universe sa amin. Sa lahat ng hustling na ginawa namin, sa lahat ng pagtitiis namin nun, sa pagpapababa ng pride, being humble and all. Ito yung niregalo sa amin. Mag-business kayo kahit akala nyo hindi nyo kaya. Kinakaya naman. At patuloy na kakayanin. Oo naman. Wala na kaming choice, wala nang plan B. Ito na yon. So ito na yun. Kumbaga expansion and growth talaga, di ba? That's the goal and sana help us God, please. Galing. Ako, personally, ang dami ko natutunan din sa episode na to. No? 'Di ba? Sa lahat ng bagay, kailangan ibigay natin yung best natin. Dahil wala man nagsasabi sa'yo na ang galing mo sa bagay na yan. Baka someday, makita ng iba yung worth mo din dahil binigay mo naman yung best mo. 'Di ba? May mga bagay kasi na hindi natin ginagawa yung best natin kasi kala natin wala nakakapansin. Hindi mo naman kailangan maghintay na may makakapansin sa'yo. Bigay mo na yung best mo. Kasi malay mo, someone, 'di ba? Na makita rin yung potential mo talaga. Feeling ko yun yung naging edge namin ni Neil. Na nakitaan kami ng gano'n na binibigay namin lagi yung best namin sa lahat ng ginagawa namin. I think yun yung maipagyayabang ko na sa lahat ng ginawa naming trabaho, sa lahat ng pinasukan namin, binigay namin yung best namin. Kasi ako, naniniwala rin ako, no? Katulad ito yung ginagawa namin podcast, no? Hindi naman lahat talaga nag-oo sa amin dito sa sa episode na parang gusto namin sila isama sa episode na to. So may mga rejection din. Pero alam mo yun, di ba? Kumbaga, hindi madali talaga to yung ganito. Di ba? Yung pagbablog o kahit ano man yung ginagawa, hindi naman madali yan Pero yun lang, mahirap na. Hindi mo pwedeng tignan na lang doon di ba? Kumbaga, kailangan gawin mo pa rin yung best mo. You try pa rin, di ba? At the end of the day, di ba? Pag talagang nagbunga na yung ginagawa mo, doon mo masasabi na okay lang pala yun. Okay lang pala yun kasi someday mare-reward din yung mga paghihirap mo. Saka yung rejection, challenge yan. Yes, totoo yun. Kasi kami rin, marami rin rejection sa pag-acquire ng client. May mga ganun. Oo, di ba syempre, pag may mga big e-commerce player na liligawan mo. Oo. Well, but we do not take it to heart na it's not time yet. Baka may kulang pa sa amin, hindi pa kami akma na mag-cater sa kanila. Yes, tama yun. Ganun. Saka may tamang panahon pa rin sa lahat ng bagay. Yes, I know. Yun yung nakakatuwa. Timing. Diba? Hindi man ngayon, walang araw. Walang araw. Mas magugulat ka na lang, nangyari na pala. Actually, na-experience namin yung ganun. May mga clients kami na sa tagal-tagal, ngayon lang nakuha namin ganun. Pero matagal na kami nag-uusap and all. Matagal na kami nagtatry. Pero may right timing for everything. Kasi, paano pag kumbaga, nakuha mo pala na maaga yun pero hindi pa yun yung timing, di ba? Baka masira ka lang or baka hindi ka pa handa, nakuha mo na kagad. So talaga lahat ng bagay may tamang oras at tamang panahon. Yung no for now is not a no forever. Yes. Yes, may may tamang panahon lang. Oo. Sabi nga nila, di ba, yung God's rejection, it's not, di ba, kumbaga, rejection talaga. It's a redirection. Baka nire-ready ka para sa mas malaking bagay. Oo. Grabe yung redirection sa amin. Talagang grabe, kailangan ko pang ma-aksidente. Imagine. Pero isa yun di ba? Kumbaga, inalaw yun yung bagay na yun para ma-transform yung buhay nyo rin later on. It's God's, kumbaga, inalaw niya lang yung bagay na yun. Unconventional way ng pagtatayo ng business yung nangyari sa amin. Diba? Unconventional. Saka naman na nakakita na aksidente, nagtayo ng business. Anyway, so, ayun, once again, syempre, nagpapasalamat ako sa inyo sa pagpapa-unlock dito sa sa TWPS, no? At bago matapos ang lahat, baka may mga gusto kayong batiin or i-shout out dito sa TWPS yan, sa mga nanonood. Sa una-una sa lahat, batiin ko muna yung parents namin. Yan. Thank you sa lahat ng mga advice niyo sa amin sa pagsuporta. Saka sa mga closest friends namin na nakasuporta din pag may mga problems kami. Thank you so much. And
sa lahat, maraming salamat sa mga client na patuloy na nagtitiwala sa amin. Ayun. So, yung papasalamatan ko na lang yung hindi niya nabanggit. Of course, our employees. Yan. Our core team. Hello, leads. Ma'am Rica, Andre, dalawang Andre kasi, Adrian, Sean, and the whole team. Lahat kayo kasama yung mga POC. Maraming salamat sa pagtaguyod ng business, sa pagtulong sa amin. So, hindi man ngayon masuklian namin yung lahat ng ginagawa niyo for the company. Soon, very soon, magagawa natin yan. Step by step lang. Ngayon, maraming salamat. Thank you. Ayun. Ako, syempre, nagpapasalamat ulit ako sa inyo dalawa. Lalo kay Dil, nasabi mo nga, hindi naman talaga. No, thank you. Hinold up ko siya. Growth to para sa amin dalawa. First time namin magkasama sa isang interview. So usually, ikaw talaga kasi in-interview. Maraming salamat sa inyo. Yan. At syempre, talagang hoping for the best sa inyong company. And i-bless pa lalo at marami kayong matulungan. Syempre, marami kayong tinutulungan ng mga nagnenegosyo rin, no, ng mga empleyado. So, yun lang naman ang aming hiling sa inyo. Syempre, best of the best pa rin at makita namin sa mga susunod na taon ng paglaki pa rin ni Speedway. Sa inyo din, no? Syempre. God bless din kayo, no? So, sana lumaki pa itong podcast niya. And thank you for inviting us. Kasi marami naman dyan mga fulfillment company. Bakit kami? Oh, naman. So, maraming salamat. Baka yan, Speedway yan, mabilis. And bonus pa, kasama ko yung husband ko ngayon. For the first time. Actually, dapat kami lang talaga ni Peito. So, yun nandito na. Ayan, sabi ko kasi kay Pei, baka pwede natin sama yung husband mo, si Neil nga. So, sabi niya nga medyo mahiyain. Pero nagulat ako kanina. Game daw. O, sige, game tayo. Mas less pressure pala pag kasama siya. Oo, parang chill lang yung usapan. Nagkikwentuhan lang talaga. Nahati yung pressure. Pinapanood ko din kasi yung mga post mo, bro. Yun, maraming salamat. Pinapanood niya yan. Niraran niya yan. Ayun, ito na. Ito na yun. Chill lang naman tayo. Anyway, ayun, no. So, ayun, mag-outro muna ako. Anyway, ayun, ako talaga dito sa episode na to, sobrang, yun nga, dami ko rin natutunan sa kanila talaga. And yun nga, dumadating kasi sa time minsan na bakit nangyayari sa atin yung mga bagay na to na kahit napakasakit, no? Pero balang araw, malalaman mo, lahat pala yun, talagang planado na, kumbaga, talagang naka-align na, magtiwala ka lang sa magiging resulta, 'di ba? So yun, maraming salamat po mga kasundot sa panonood ng episode na to at kayo sana rin marami kayong natutunan, no? So don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel. And of course, para sa mga nagda-drive lagi dyan, pwede nyo pong pakinggan o panoorin. Actually sa Spotify, no, napapanood din tayo at napapakinggan dahil may video rin po sa Spotify. But ayun, kung gusto nyo talaga mapanood ng mas malinaw, syempre sa YouTube tayo. So yun lang mga kasundot. God bless sa ating lahat.